Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, papasok na po kami ni Sia. Yan. Kasama po tayong papasok kasi may ano nila po ngayon, feeding, alas 10. So, bali yung oras, alas 9:20. Yung first session, mag-aantay sa second session dahil alas 10 yung dating ng mga nag-feeding. Yung mga nagpapa-feeding. So, sasamahan natin si Sia. Balik na naman po tayo sa ating routine dahil wala na po yung papa niya. Nandun na po sa trabaho. Tayo naman po yung maghahatid sundo kay Sia. Okay guys, let's go! Papunta na po kami sa school. Si Chrislyn kanina pa alas 7, si Sansan walang klase dahil bukas exam nila. So siya po yung naiwan sa bahay. At maganda po yung ano pala nila, Christian at Pix uniform. Complete uniform na po sila kahapon, binigyan kaagad. ID, uniform, helmet at saka steel shoes. Ang ganda ng forma nila. Hatid na po namin si Sia doon sa school. Hindi pa dumating yung magpapa-feeding. So ngayon naman, nagpunta tayo naman dito sa school ni Chrislyn dahil wala yung dalang baon dahil gusto ni Chrislyn yung kakainin niya mainit pa. Yan, binilhan ko na lang po siya ng puso at saka isang pirasong pritong manok dyan sa harapan ng CIS. So, pupuntahan natin po siya ngayon naman sa kanilang room. At saka mainit yung panahon namin dito guys. At saka syempre meron po tayong binabad ngayon na naghihintay po sa atin pagkatapos ng ano natin, obligasyon sa mga bata. Mamaya pag uwi, paglabas ni Sia, mag-aano tayo, maglalabada. Yan, papunta po tayo sa room ni Chrislyn. Dito po nasa last yung room ni Chrislyn, sa banda dito. Nagbabasa po sila, nagbabasa. Hindi ko na lang po pinicturean binidyo dahil bawal. Ibang estudyante nandito naman po sa gym. Yan ang luwag ng gym nila. Si Papa Bits nandun sa labas. Nag-snack muna ng coke. Coke kaagad yung hiningi. Yan, napakaaliwalas po ng langit. Blue na blue. At maganda po ngayon yung plaza. Dahil hindi umuulan at tuyong-tuyo. Ang luwag po ng eskwelahan or paaralan ng CIS. Papa Bits nyo, nandun yung Papa Bits nyo. Ayan. At babalik naman po kami ngayon kay Sia. Napakainit sobra. Ayan, papatawirin na lang natin si Papa Bits. Dito na lang po tayo maghihintay sa ano. Sa kabila. Dito tayo sa malilim. Ay, ang init. Kita malalaking sasakyan.
Balik kami doon kay Sia. Waps. Medyo may kalayuan po yung eskwelahan nila Sia mula sa highway. Galaw yung ano natin camera dahil yung kalsada dito merong humps. Hindi pwedeng magpatakbo ng matulin. Humps. Humps na naman. Oh. Aray. At nandito na po tayo. Nandito pala yung nagluluto ng feeding. Mga taga microfinance daw kuno ito. Ayan sila. Busy. Mga bata. Busy. Suspas. Lugaw yung niluluto nila. Suspas ang tawag dito, lugaw sa Tagalog, ayan. Tapos yung mga ingredients daw galing sa Jollibee. Sila yung nagluto. Mamay mo? Yan, mag-ano na po sila sa mga estudyante magpapakain. Ayun lang sige pala didagan. Kasi likod ka mga bata ko. Nagana. Sayang ko ba? Asa man din na? Hala. Anya na ako. Anya ako, wala na ako. Dali. Tanong daw mo. Hindi puro kilo yun. Lami kaayo. Siya. Ini-initan sila. Siya, sige na. Wow, kalami ka na, Sophie. Oh, very good. Alam mo. Ayan po guys, nakakain din po kami ng ng feeding dahil marami po yung niluto ng mga taga microfinance. Yan, pati si Papa Bits nakakain. Ang sarap po kasi galing Jollibee yung mga panghalo nila. Sila po yung nagluto lang. Ayan, Papa Bits.
Libre na po breakfast at pananghalian. Ano nito yung mga bata hindi makakaubos dahil marami po yung nilagay sa pinggan. Sila po yung yung naglagay. Maraming masasayang po dahil alam nyo naman yung mga bata hindi sanay sila sa ganito na niluluto. Tawag nila po dito sa Cebu suspas. Suspas pala, pero lugaw na may itlog, parang arroz kaldo. Pati po mga outsider pinakain, binigyan kasi marami po yung niluto na lugaw. Pati yung pinaka-helper nila na taga dito, yun, naghakot mga malaking tupperware kasi hindi naman po yan mauubos lahat dito ng mga bata, so pinamigay, hindi naman po yan dadalhin ng mga taga micro. Ayan, yan sila. At yung simbahan pala nila yan, bago na yung upuan, donated by mga barangay official po dito. Bago na po yung nila, upuan. At saka si Nanay Marsing, ayan, busy naglilinis dahil may misa mamaya. May misa? Nay? Ma? Kung sa'yo rasa? Alas 6 sa hapon? Siya po yung caretaker dito. Kasi yung bahay nila nandyan lang sa tapat. Ayan. Siya po yung naglilinis dito ito naman pinaka health center po nila. At yung kabila yung eskwelahan nila siya. At dito po yung kapilya. Nangunguha ng basura. Di pa sa kanila dito meron nangungulik ng mga basura. Dun sa amin walang pumapasok. Talagang sinusunog na lang natin yung basura natin. Kada may basura sunog para hindi matambak. Para iwas langaw. Yan, labasan na nila siya. Nandito na po kami sa bahay. At ayan, anuhan muna natin yung kuko ni siya. Puputulan dahil medyo mahaba na. Relax muna tayo bago po mag-umpisa sa paglaba. Kasi kanina nang umalis kami, nakalimutan ko pong putulin yung yung kuko niya. I-inspection ngayong araw ng teacher nila. Anong sabi ni teacher? Mataas ang kuko? Tignan niyo sa kuko niyo kung hindi ba O tiningnan mo. Hindi naman po madumi yung kuko ni siya. Ang lang is mataas na. Kasi saka lalambing sa papa niya, ayan. Nakakalimutan ng maputulan ng kuko. iba dili ka Merong maaraw. merong tao sa labas. Atak di ba na kayo nandun ka nagbabagkita ni kuya? Oo. Siya ka nagkuya. Minsan ikaw yung nagpuputol ng kuko mo. At hindi nila talaga naubos yung yung lugaw nila. Marami pong nasayang sa nandiyan sa mga pinggan nila. Na inano na lang sa sa isang balot
nilagay, tapos meron pong naghingi pang kain ng ng aso. Kasi madami po yung niluto ng mga taga micro. At marami naman po yung yung nakatikim at nabigyan ng mga outsider. At saka yung nakarami naman po yung yung may-ari ng kaldero. Kasi hindi naman nila dinala ng mga taga micro. Yung may-ari ng kaldero at saka yung lutuan, yung sugangan, yun po yung nakarami. Binigay po sa kanila. Kami naman, hindi naman po kami nakapagdala ng ng lalagyan na makahingi. Kasi hindi naman po sinabi na yung nagfi-feeding na pwede magdala ng ng lalagyan. So, hindi po kami nakahingi, nakakain naman po kami. At saka naubusan ng itlog. Kasi yung itlog na inilagay, kung ilan lang mga bata, kung ilan lang po yung estudyante. Lahat hindi naman pumasok, yun, nakatikim tayo ng itlog sa lugaw. Yung natirang lugaw, as in, lugaw na lang talaga. Wala na pong itlog. At ayan, yung labahan natin, naghihintay. Ayan po. At saka maaraw na po dyan. Mga mamaya-maya na po, mga 2:00 ako maglalaba. Kasi mainit. Hindi po tayo mapakali na meron pa tayong iniisip na labahan. So, ang gagawin ko na naman po ngayon, iuusog ko lang dito yung labahan ko. Maglalaba po tayo. Dahil parang gusto kong magpahinga. Yun lang naman, hindi po tayo makakatulog dahil meron pa tayong iniisip na labahan. So, ang gagawin po natin, guys, i-adjust muna natin itong mga paglalaban natin. Hahatakin natin dito sa hindi naaarawan. Para naman po yung oras hindi po masasayang. Ayan. Sisigat sa kasi Papa Beach nandoon na sa kwarto. Hindi naman po kami panananghalian kasi yun nga nakakain po kami ng doon sa eskwelahan. Yung lugaw. Parang busog pa kami. Gagawin na lang po natin, guys, is maglaba. Maglaba na lang po tayo. At mag-ano lang po ako ng pantalon. Magpapalit. Yan, papak muna tayo ng tamarindo. Iniisip ko kasi, habang tayo nahihiga, nagpapahinga, lumalagad yung oras, or tumatakbo, tapos yun, meron pa tayong dapat gawin. Kaya ayan, tapusin na lang po natin. Kaunti lang naman po ito. Saka na po yung pahinga pagtapos na yung trabaho. At kapag kami-kami lang dito, ganyan lang, tahimik. Normal lang po yung kilos namin. Hindi yung palaging parang nagkakandaw-gaga. Dahil yung mga bata nandun sa school. Siya pumasok. Si Siya okay lang naman pag kami-kami lang. Maano lang talaga naman pag nandito yung papa niya. Kasi
Nasusobrahan si Sia sa paglalambing. Pero kung kami-kami lang, okay lang. Hindi mahirap pakainin, matapos kumain, yun, papasok na sa kwarto. At yun na, yung cellphone ng ate niya, hindi nagamit. Kaya matahimik lang. Asim. Hindi ko kaya kasilaw pa. So, ayan, magkukuskus na po tayo, guys. Ayan, kunti lang naman yung labahan natin. Laban na naman po tayo. Laba. Uy, yung tabla ko nandoon pa. Hindi pa nakuha. Aray. Yun lang po yung ano ko dito, routine. Pagkatapos na mag-asikaso ng mga bata, tapos matapos na yung obligasyon sa school, sa mga ganitong oras, time na po natin maglaba. Kung hindi ka po nakakatulog or gustong mag-relax na hindi pa tapos yung trabaho mo. Yun lang naman. At saka yung nanonood po dyan na naman na naka-short po tayo, baka sabihin naman na nadidistract po siya dahil sa ganitong edad daw masagwa tingnan po yung yung naka-short. Yung maikli ko nung short, hindi naman as in maikli yung short natin, tapos kahit naka-short po tayo, may dalawang dubli pa tayo na mahihirapan pang makita yung digital natin. Kaya walang kaso yan. At saka nandito lang naman po tayo sa bahay, nag-iikot-ikot, hindi naman po tayo rumarampa. Okay lang po yung naka-short po tayo. Tapos okay lang yun dahil mainit yung panahon. Alangan naman po magsuot po tayo ng balot na mainit yung panahon tapos nandito tayo sa loob ng bahay. At hindi nyo pa nakikita na minsan yung suot ko na t-shirt, yung punit-punit, dahil mas komportable po ako na magsuot ng punit-punit na t-shirt. Yung presko ba suotin. Ang importante lang, hindi makikita yung yung mga masisilang bagay sa katawan mo. Wala naman po, guys, 'di ba, masama sa magsusuot ng kung ano-ano. Basta ang importante lang yung digital natin, hindi mo ipakita. Sabi nga ni Gisadal ba na nakapangasawa ng taga saan ba yun, na nakalimutan ko na talaga, yung taga Mindanao, si Gisa. Nakapangasawa po ng taga Norway. Marami po siyang basher dahil hindi daw nababagay sa kanya yung mga pinanunuot niya dahil maitim daw. Kahit naman maitim, kasi si Gisa makinis naman. Yung ayaw manood or ayaw makita yung nakaka-distract sa kanila or nakakasagwa, wag na lang po kayong manood para hindi po kayo magreklamo at hindi nyo maproblema. Di ba, guys? Yan, maglalaba muna tayo dahil hindi po ako matatapos pag magdinaldal po ako dito. 1:30 na po yung oras, guys. Ayan, katatapos lang po natin maglaba. So, ayan, napakainit po. Napakaaliwalas ng panahon natin or namin. Ayan, maganda. Saka napakamahangin po dito sa labas. Ayan, habang tayo ay nagtutupi ng mga nilabhan natin, ayan, nag-request po si Sia. Nagugutom na daw po siya. Kasi na po yung oras? Las 2:34 na po. Ayan.
Kasi kanina pagdating namin, bago pa lang po kami nun kumakain ng arroz caldo. Parang hindi pa siya gustong kumain. Kaya yan nga, isip kong magpahinga muna. Hindi naman po natin magawa dahil may parang pa tayong iniisip na ano. O sige, pag-prayan ay. Name 5 minutes straight. Blessed Allah for this sky, for sure butter, super color, twinkle, castle, and name horizon. Hindi tayo maka-relax na mayroong iniisip. So, ayun, habang patapos tayong maglaba, lumabas po siya at dumidikit-dikit sa atin, nagparinig, nagugutom na daw siya. Tapos wala naman po kami ditong ibang ulam, kundi itlog lang. So, ayun, sabi niya, luto daw siya ng itlog na walang sibuyas. Yan. Plain lang po yan na nakaprito. Ganyan lang po kami, tahimik, pag wala yung papa niya. Walang arty-arty po. Yung payat mo ito. Oo. Pero, kagabi, na po siya makatulog, mga banda alas 11. Kasi, nahiga po kami mga alas 8 pa lang. Tapos, ayun, nunod kami ng cellphone. Tapos, mga banda alas 9, patay na yung mga ilaw. Meron po akong naririnig na humihikbi. Tapos dito naman po ako, hindi naman ako tumabi sa kanila sa pagtulog. Yung kuya nila, yung katabi nila. Tapos dyan lang po ako sa may pintuan. Tapos inano ko lang yung kortina, isinablay para na makikitan lang nila po ako. Tapos ayun, si Sansan sa kanila naman po tumabi. Mga banda alas 9 na, mag alas 9 or pasado alas 9. Meron po akong naririnig na humihik, parang naghihik, parang mahagulhol, parang ganun, humihikbi. Tanong ko, sinong umiiyak? Sabi ni Sansan, si Sia. Tapos, hawak-hawak niya po yung sando na hindi ko pa nalabhan ng papa niya, nandyan sa may unan, itinabi niya, tas yan po yung nakatakip sa sa mukha niya. Iyak po nang iyak siya kagabi hanggang sa alas 11 na iyak pa rin. Sabi ko kay Sia, tumigil ka, anong iniiyak mo dyan? Sabi ko, mamumugto yung mata mo pagka kinabukasan. Hanggang sa makatulog na lang po siya sa pag-iyak. Tapos, nang umaga na, nagising naman tayo ng maaga, nagsaing. Tapos, ginising ko na si Chrislyn. Nang magbibihis na si Chrislyn, timing naman po na tumawag yung papa niya. Tapos, nagising po siya. Ayun, tinanong niya kagad kung kailan uuwi. Na hanggang ngayon naman, tanong pa rin siya ng tanong sa akin, kailan daw uuwi sila papa niya at tito. Sabi ko sa Sabado. Sabi niya, kailan daw kuno yung Sabado? Basta Sabado. Ano? Hindi mo makikita si Tito Rilan kasi naliligo kanina. Papa mo, tapos naman maligo. Kaya yun, tumawag. Kang mag-alala kasi nagtatrabaho yung papa mo para meron kayong pang-ulam. Para meron kayong pera, sabi mo. Kung dikit lang kayo ng dikit, wala kayong mapapala ng papa mo. Napapagod na yung mama nyo. Na trabaho ng trabaho na walang natatanggap na sahod. Meron naman, puro na lapang bayad. Ayaw mo nun. Sabihin mo kain tayo guys. So, busay tunim kanon. Si mama, si papa kasi
Lakasan mo yung busis mo. Si Papa kasi Ano? anong kwarta kay Mama. Yan, naubos ko. Yung papa daw kasi niya, hingi ng kwarta sa mama niya. Kaya yun, naubos daw kuno yung pera. Kaya, si papa mo, nagtatrabaho para hindi hingi sa mama mo, di ba? Para makatulong si papa mo sa mama mo, maghanap ng pera. Tama ba ako? Ha? Oh. Huwag kasi iyak ng iyak. Hayaan nung papa mo na umalis dahil uuwi naman yun pag may time. Huwag yung palaging pabibi ng pabibi. Dahil walang napapala sa pabibi, nagugutom yung palaging pabibi. Diba? Magutom. Kasi walang pambili ng snack. Kasi dikit kayo. Hindi nakakahanap ng Tapos pera. pera na si Papa at Mama. Meron na kami mabibigas kaya sila Mama Jack walang bigas. Oh. May mabibili na. Dahil wala na akong pera. Wala na tayong ibibili ng bigas. Dito naman titira sila Mama Jack Ha? ay lalaman. Tumidilim yung ano natin. Dito tumitira. Dito sila tumitira. Bahay naman nila to. Tapos dito lang kami titira. Dito lang din sila titira. Oo. Sa Sabado, uuwi daw sila. Tsaka, nagreklamo muna sila ngayon, hindi daw sila nakatulog kagabi. Hindi sila nakatulog ng maayos dahil yung boarding house po nila is parang gilid lang ng kalsada. Maingay daw yung mga motor. Yung mga motor na dumadaan, hindi sila nakatulog. At saka nakakarton lang po sila kagabi. Karton yung banig nila. Tapos wala pa po silang electric fan. Sacrifice muna sila sa pagtulog nila ngayon, mga 1 week. At saka maluwag yung ano nila, yung boarding house nila dahil yung double deck dalawa parang L pag ganito tas parang L yung porma bali apat po na magbo-boarding house pero dalawa lang po sila. Siguro walang masyadong nagre-rent kasi yun nga malapit sa kalsada. At mabuti naman din po na meron pong ginagarahian ng motor. Kanon? Kakanin pa daw siya. Kakanin pa si Sia. Motok. Yung mata? Makatul. Ay, pag kinalutat yung mata. Kanan okla ito mayak mga duro-duruhan. Ito mo luwa. Pag walang papa ni Sia, masarap yan kumain. Kahit ganyan lang po yung ulam. Ito mo luwa. Ha?
Hindi yan madami. Kaya mo yan. Yara ni. Squad. Para diri ka. Para diri magkaragat kanon. At hindi naubos yung ano natin labahin. May 3 tuwalya po tayo na binabad. Bukas naman. Yung kay Pix tuwalya. Kasi yung tuwalya niya, hindi po yun yung ano pinadala ko. Binigyan ko sila ng tuwalya tag-isa. Ayun na. Kamot nakikita. Mga medyas. Maganda yung inaaraw-araw lang po yung paglaba. Magaan. Wash and wear po tayo ngayon. Malapit na pong mag 3:00 ng hapon. Ubos yung kanin ni Sia. Kalain nyo guys ha. Naubos yung kanin. Pati itlog ubos. Na? Sige. Yung natong tubig. Inumanay para mo kasantan kuwan baso. Pero nga nawa na itlagit gripo nga da. Dalila. May na kasi yung ano agas ng tubig dito pag kasabay bukas sa ano sa CR yung tubig. Tapos na namin lang. Tapos tutulog ka. Ha? Tutulog ka pagkatapos ha? Mantika muna, kaya inuugasan ko. Magkakamantika. Kasabon na't imo ka mo. Sige. Sabunin ang kamay, sabunin. Sabunin ang kamay ni Sia. Ilagay yung mga tinupi na damit sa lagayan para hindi makalat. Tingnan guys. So idinikit ko lang po yung misa sa may bintana. Dahil para ano po liwanag, para maliwanag po. Ayun ito kaya ako dito. Ito kuha na kwarto kay para mahangin na kwarto. Sia.
Suga, nakalaga. Uy, ginoo ko. Alis muna kami dahil meron po kaming kukuning pira na padala para kay Chrislyn po pang Jollibee, yung nag-ano na nangako kay Chrislyn doon sa live ni Pix nung isang araw. So ngayon nagtawag po, meron po siyang bigay para kay Chrislyn pang Jollibee at saka kay Sia, saka pang snack daw. So ayan, shout out po kay Ma'am Alma. Ma'am Alma lang po. Thank you po sa bigay mo. Ayan, pupunta muna kami doon sa Cebuana. At timing lang po mag alas 4. Malapit ang mag alas 4, labasan na po ni Chrislyn. At saka titingnan po namin kung nandun pa yung Jollibee na nakatrack. Yung doon sa Sugod. Sana walang checkpoint kasi kanina may checkpoint. Dahil wala po kaming helmet na kami lang po ni Papa Beach yung mayroong helmet. Dalawa. Yan, yung mga bata wala. Sana walang checkpoint kasi kanina nung maghatid si Papa Beach kay Sansan sa eskwelahan, meron daw checkpoint dito sa may banda Sugod. So ayan po guys, punta muna kami sa sa pagkukunan ng pera. Thank you po Ma'am Alma. Sana marami pang blessing po yung bumalik sa iyo. Thank you po. Labasan na. At ayan, bumili pa sila ng ice cream. Bumili pa ng ice cream yung dalawa. Uy! Na-prank po si Chrislyn. Hindi po namin nakuha yung pang Jollibee niya. Dahil hindi pa daw nakukuha sa hindi pa daw nakikita sa machine. Siguro babalikan na lang namin bukas. O akong babalik kasi may klase si Chrislyn. Kung nakuha po namin yung pang Jollibee nila, didiretso sana kami sa Sugod. Baka nandun pa yung Jollibee na nakatrack. I-track basta nakita ko yun na may post na meron na pong Jollibee na may gulong. Di gulong na Jollibee doon sa sa Sugod. So ayan, excited pa naman si Sia na sumama dahil magja-Jollibee nga na prank. Kaya ayun, bumili na lang sila ng ice cream muna na tag 5 pesos. Hindi ko nakuha yung kasi hihingian po ako ng control number daw. Iba-iba naman po yung mga remittance dito. So kung sa Western, meron naman po akong record. Madali lang po ako makakuha. Sa katunayan naman po, yung Western sa Cebuana nag-claim. Pero ngayon, Cebuana talaga. Siguro hindi pa hindi magkaiba yung oras siguro dito. Basta ang sabi, pakita daw lang yung resibo, yung resibo ng paghulog niya. Ang kaso hindi daw nakikita. Tas yun nga, hinihingian po tayo ng control number. Sabi ko kasi hapon na, mag-alas 5 na. Malapit na naman po silang magsara. Sabi ko bukas ko na lang babalikan. Itatry baka bukas po pa yung pwedeng mag-claim. So, ayan, maghihintay muna si Chrislyn bukas ng pang Jollibee niya kay Tita Alma. Salamat po, Tita Alma, sa pag-Jollibee. Kaso lang po, hindi pa namin nakuha yung pang Jollibee ni Sia at saka ni Din naman mapalit. Titingnan nga natin dyan sa sa Sugod kung nandyan pa yung yung Jollibee na D-Track, kung nandyan pa. Kasi po yun, pinos na mayroon na daw mayroon ng Jollibee yung parang yung basta nakatrack.
Na di open siguro parang cart pero ano panel, parang panel yung hitsura pero diretso Jollibee siguro may upuan din nasa ano lang gilid ng kalsada. Kung wala Iwan po kung nandyan pa. Kung ano lang, kung dahil lang sa sinulog, kaya nagkaroon po dito ng ng Jollibee. Kung wala naman pong Jollibee, Ano naman? Ha? ano lang? French fries. French fries. Pwede rin. French fries tas magi-spaghetti. Ubos. Pwede rin po. Yan si Sia nagalungkat sa sa bag ni ate niya. Nalungkat kung anong laman. Uy, basura ni mo imukuan. Pwede pa ito kanon. Puso. Meron pang puso. Kasi binilhan ko po siya kanina ng ng puso na lang. Maupay lugod kung napuso. 3 piraso sa puso, 3 ganito. 3 piraso, 10 pesos. Ano may tuta ko na? Tapos isang manok prito. Tag 23 po yung isa. So, yung ni Chrislyn sa tanghalian budget. Sa snack 25. Sa pagkain 23. Mga isang araw niya mga 50 pesos din. Yan na prank talaga si Chrislyn. Bukas na lang. Baka makuha na natin bukas. Kinukontak pa natin yung natin, yung nagpadala sa'yo. Si Mama, Si Tita Alma. Tita Alma. Opo. Kasi hapon na kasi. Baka magkaiba yung oras. Tingin ko po sa pinasan niyang resibo parang galing Guam po. Parang nakaramdam tuloy tayo ng pagod kasi mainit na mainit. Inaano po natin yung kirik ng araw. Sinusuong. Kaya yan, pahinga muna tayo. Hapon na. Mag-iisip muna tayo kung ano naman po yung gagawin natin para sa aming hapunan. Prank muna si Chrislyn. Bukas na lang. Kasi inaano pa namin yung Cinder ni Chrislyn. Ini-inform. Meron ka na doon, di ka kaka-order din. Ano? Hindi, di ka kaka-order. Anong orderon mo? Baka bali may kwarta. Matatanong siya, ba't hindi siya daw kung nakaka-order? Ikaw na pinabaya. Kaupay mo. Kuray ko. Pinan-order dida. O, ikaw, asa na yung trabaho mo kanina sa school? Patingin nga, hindi ko pa nakita. May assignment kayo bukas. Ha? Hindi ko kasi na yung ni Sia dahil pagdating namin yun, naglaba agad tayo. Hanggang ngayon maghapon na. Wala pa tayong kasiguraduhang relax. Kaya yan, kinuha po niya kanina yung drawing nila. Sa katunayan, sila po yung nag-color. Ayan. Dito kay mo dito sa harap. Dito, patingin mo. Ayan, yung nila kanina. Uy, perfect. Si Sia. Yay! Pakita mo sa kanila. Yan po guys yung activities po namin ngayon. Ayan, Oh! ni Granny. Chrislyn. Yung Cinder ni Chrislyn. Ayan yung po kanina ni Sia. Papakita ni Sia. Ayan. Pakita mo sa kanila na. Ayan. Perfect po si Sia sa activities nila sa kanila kanina. Ayan. Pakita mo. Kasi ngayon po guys, check po ako lahat.
Ito po. Oh, ano ito? Ano ito? Dog. Lakasan ng busis. Dog. Oh. Anong color? Red. Dirit red. Brown. Oh. Dirito red brown. Tapos ito, chick po siya lahat dahil sa pagkakaalam ko nito, Ito chick. yan, i-circle, circle the kono the small animal. Chick the big, big animal. Kaya pala, chick si si siya dahil klarong-klaro po kung asan yung maliit, asan po yung malaki. Yan. Kikita nyo po ba guys? Yan po. Wait lang po. Oh. Yan po yung ni siya kanina. Ano po yung weight? Anong sasabihin? Wait lang po. Kung meron na karaw nito. Oh, anong color yan? Brown. Oh, brown. Tapos ayan, marunong na po siyang magsulat ng pangalan. Pero nagkakarambol-rambol, ayan, yung Cornelius niya paatras. Yung F nandito. Yung Chinsia na niya, ayan, okay na. Ano yan? Nagrarambol-rambol po yung pagkasulat niya ng pangalan. Sino ating kamot? Brown. Marumi. Sige, pagpatuloy mo dyan yung pagsusulat mo. Brown. So, ayan po guys, for today's video. Thank you for watching po. Shout out po sa lahat ng mga nagsusuporta sa amin, sa munting channel namin ni Papa Beats. At sa mga nagbibigay po ng mga blessings para sa mga bata. Salamat po sa inyong lahat. Kung sino man po kayo nga nagbibigay, nag-share ng blessing. Thank you po sa inyong lahat at sana mas marami pang bumalik na blessings para sa inyo. Yan po guys for today's video. Bye-bye na po. Bye-bye. Bye po mga ka-viewers. Bye po mga ka-viewers. Walang papa.